Mga CCTV footage sa loob ng Senate building na i-turn over na sa PNP Anti-Cybercrime Group habang binubuo pa ang 3D print ng buong senaryo sa nangyaring putukan. Nasa Camp Crame si Allen Ibanez para sa buong detalye ng balitang yan. Hawak na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang CCTV footage sa Senate compound kung saan nagkaroon umano ng palitan ng putok sa pagitan ng Office of Senate Sergeant at Arms at National Bureau of Investigation nitong Miyerkules na gabi, Mayo 13. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Lando Tuanyo, na-preserve na ng ACG ang mga video at patuloy itong sumasailalim sa pagsusuri. Lahat po ng mga pieces of evidence, kasama na po dyan yung mga personal footages po ng ating mga kasama sa media at mga individual personnel. Ito po ay kasama po sa hinihiling ng Pasay City at ng CIDG. Kung sakasakali maaaring ibigay sa ating mga investigador para po magamit bilang ebidensya. Isa sa tinatapos na buuin ng PNP ang 3D reconstruction sa Senate building na may tawid papuntang GSIS building kung saan nagtagpo at nagkaroon umano ng putukan ang OSA at NBI. Ang pamamaraan na ito ay isang hakbang upang matukoy kung saan patungo ang putok ng baril, kung ito ay may intensyon na tumama sa tao o warning shot. Ang importansya ng nasabing trajectory, makikita natin kung ito ay pinutok sa taas o sa labas para mag-corroborate sa statement na kung ito nga ay warning shots o hindi, or kung may mga intended target ba siya. Una nang inamin ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na siya ang unang nagpaputok sa mga kawani ng NBI matapos itong mag-verbal warning kung bakit sila nasa building na nasasakupan ng Senado. Samantala, binigyan din ni Tuanyo na may kaakibat na pananagutan sa batas ang mga magpapaputok ng warning shot na hindi miyembro ng pambansang pulisya. Anya, lubhang delikado at maaari itong magdulot ng panik sa taong bayan at posibleng maglagay sa panganib ang ibang tao. Sa mga non-members ng Philippine National Police, may batas naman na nag-govern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and misconduct. Habang sa hanay naman ng pulisya, mariing ipinagbabawal ang pagsasagawa ng warning shots dahil hindi ito nakasaad sa Police Operational Procedure. Paliwanag ng opisyal, may 3 pagkakataon lamang na maaaring mag-warning shot ng pulis kung ito ay outnumbered, overpowered at may banta sa kanilang buhay. Mula sa Campo Crame, ako si Allen Ibanez, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Allen Ibanez.